Ito ang Galiano Rice Terraces, matatagpuan sa Ringay, La Union. Isa itong nakatagong obra maestra sa gitna ng bulubundukin, kung saan ang mga hagdan-hagdang palayan ay tila nakalutang sa ulap. Binuo ito gamit ang sipag at tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka ng ating mga katutubong Ibaloy at Kankanaey na naninirahan sa kabundukang ito. May taas ito na umaabot sa humigit kumulang 600 hanggang 800 meters above sea level. Kaya naman, napakalamig ng simoy ng hangin at presko ang buong tanawin. Ngunit bago natin marating ito, nag-umpisa ang ating adventure sa bayan ng Burgos, La Union hanggang sa Sablan, Benguet. Dumaan tayo sa mga sinik na tanawin ng Bayabas, Sablan at tinahak ang mga matatarik at palusong na kalsadahan. At pagkatapos nating daanan ng Galiano Rice Terraces ay dumiretso tayo sa Ringay Centennial Tunnel. Ang makasaysayang lagusang ito ay nagsimulang ipatayo noong panahon ng mga Espanyol at itunuloy ng mga Amerikano noong early 1900s bilang bahagi ng dinisenyong linya ng tren paakyat ng Baguio City. May haba itong humigit kumulang 500 meters na bumaon sa mismong puso ng kabundukan gamit ang mga matitibay na adobe at lumang brickwork. Bagamat hindi tuluyang nagamit para sa tren dahil sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig, nananatili itong isang matatag at misteryosong saksi ng kasaysayan. Ngayon, isa na ito sa mga pinaka-unique na historical heritage site sa buong lalawigan ng La Union. Kung gusto mong makita at madama ang sinik na rutang ito na punong-puno ng ganda ng kalikasan, tara, sama ka ulit sa aking biyahe. Magandang araw mga kaibigan, welcome back sa ating panibagong adventure mula rito sa ilalim ng mga puno dito sa Nagilian Road sa bahagi ng Burgos, La Union. Samahan nyo ako sa panibagong adventure. Mumuturin natin ang ilang magagandang rice terraces, particularly ang Galiano Rice Terraces, at marami tayong matadaanan sa bahagi ng Sablan, Benguet hanggang sa tayo makalabas ng Ringay, La Union. Tara! Ganda ng kalsadahan dito sa Nagilian, no? Kung tutuusin, two-way lang siya eh. Pero masarap magpatakbo, maliban lang kung ganito, oh. Yun, oh. Ganda ng mga bangkingan dito, pero dahan-dahan lang tayo. Matigas yung gulong ko eh, baka mag-skid, mag-slide I should say. Heading tayo papuntang Sablan, Benguet. Ay, ito na. Alright, paalam La Union and welcome to Sablan. Nakatago yung arko ng La Union, di natin gaano nakita. At dito naman makikita na natin yung welcome sign ng Sablan. Alright, welcome to Sablan. We are now in Cordillera, mga kaibigan. No text while driving. Drive safely, arrive home alive. Pagka ganitong mga highway, kailangan talaga nakamount na yung ating camera. Sablan loves me. Loves me. Hindi na ako hanggat maaari iniiwasan na natin yung maghawak-hawak ng camera. Pero pag nasa mga
remote areas, mga barangay road na wala gaanong sasakyan, medyo yun, gumagamit tayo ng handheld. Pero pag ganito, kailangan kasi naka-mount yung mga camera kasi bawal yan eh. Mapapansin mo rin yung pagkaiba ng kalsadahan dito sa Blan pagkapasok mo. Yung gitna nila na yellow lane, meron na dyang reflectorized, I mean, hindi, yung ilaw, yung anong tawag nun? Solar light, yun. Nakapaggabi ay umiilaw. Tingnan nyo yung kulay ng lupa rito. Pulang lupa, orange. So we have 3 kilometers to Sablan. Merong kakaibang vibes dito sa area na to. Paliko, tapos merong mga matatanaw na magagandang tanawin sa baba. Green na green yung mga kabuntukan dito. Sawa ka talaga sa natural na feelings and refreshing na pakiramdam. Oh, tiger grass oh. Lalago nila no. Yan oh. Luntian ang mga puno't halaman. Ganda magpatakbo rito no. Nakakamiss rin yung ganitong takbuhan eh. Kasi pag nasa back route tayo, medyo mabagal. Kasi maliban sa bako-bako, paliko-liko, akyat baba. Not like pagka ganito eh, gradual yung akyatan, gradual yung liko, malawak yung kalsada. Ayan oh, Sablan, Benguet. Immaculate Conception Parish. Kain muna ako ngayon. Na-realize ko na busog pa pala ako. Parang wala pa akong gawa ng kumain eh. Kaya bumili na lang ako nitong tubig. Nakadalawa ako. Kasi ayaw ko ring bumiyahe na mabigat sa ano eh, tiyan. Tuloy ang biyahe. Let's go. Ang Nagilian Road, na kilala rin ngayon bilang Quirino Highway, ay itinayo noong panahon ng kolonisasyon ng Amerikano sa pamumuno ni Governor General William Cameron Forbes bilang isa sa mga kauna-unahang historic mountain highway na nagdurugtong sa lalawigan ng La Union at lungsod ng Baguio. Ginawa ito gamit ang manual na pagsisikap at sipag ng mga katutubong Ibaloy, Kankanaoy at mga lokal na manggagawa upang magkaroon ng pangunahing daanan ng kalakalan at transportasyon paakyat ng Benguet. Ngayon, nananatili itong isa sa pinakaligtas at pinakamahalagang kasaysayang ruta na nag-uugnay sa baybayin ng Ilocos Region at kabundukan ng Cordillera. Oh, lumalamig na naman dito mga kaibigan. Tingnan nyo, 29 degrees Celsius. Tapos makulimlim. Nasa Benguet na tayo eh. Eto na mga kaibigan. Wala akong nababasang pangalan ng kanto na to eh. Kaya di ko mabanggit. So humiwalay na tayo. Kumana na tayo galing sa Nagilian Road. At babaybayin na natin tong scenic na kalsadahan dito. Ang dami mong matatanaw rito. Sa ngayon hindi pa natin matanaw dahil may mga puno. Pero pagkarating nyo rito, pakita ko sa inyo. Yun o, solid. Tanaw natin yung mga magagandang tanawin doon sa Nagilian Road. Tas ang lalim niya no.
Tambay tayo ng saglit dito. Papalipad ako ng drone. Papakita ko sa inyo yung mga tanawing matatanaw mula rito. Yun. Mula rito sa Sablan, Benguet. Take me anywhere that you want. I don't even Makulimlim na to, no? come back again. Mamaya uulan na rin yan. So dito, tirik naman ng araw. Long as the So meron tayong 36 to 37 degrees Celsius na temperatura habang tayo nakahinto. Pag tumakbo, bababa naman yan. Yan, o. So let's go. Iwanan na natin tong napaka scenic na ruta or tanawin dito sa part na ito. Tingnan nyo to. Buti na lang meron tong barrier na to, ang lalim. Kaso sa baba tinatapunan ng basura. Let's go mga kaibigan. Ang ating puterya ngayon ay ang Galliano Rice Terraces. Sana may makita tayong mga palay na luntian. Ikaw kaibigan, kung malapit ka rito sa lugar na to, huwag mong palampasin tong ruta na ito. Mula rito sa Nagilian Road, ang labas nito ay sa Asin Road papuntang Baguio City. Kumbaga ang pinaka purpose ng road na ito, para siyang connecting road ng Asin Road at saka Nagilian Road na parehos pakyat sa Baguio City. Ito gandang pagmasdan nito sa aerial shot. Kitang kita mo tong mga gumuguhit sa kabundukan na kalsada. Tapos tanaw natin yung kapatagan ng La Union. Yun, know. Oh, tama raw, FX malakas. Okay, ito na, palusong na tayo. Wow, may nag-iisang pine tree, ay dalawa. Malalaki, 3, 4. Mula rito ang lamig. Kikita natin yung mga gumuguhit na ilog, oh, sa pagitan ng Aringay at Bawang, La Union. Presko ng hangin, tarik ng babaan dito. Kaya lagi nyo i-consider ang preno at makina ng inyong mga motor kapag nais nyong tahakin tong ruta na to. Naalala ko, meron ditong nabasa ko, Barangay Bayabas. Parang ito yata yun, itong lugar na ito. Regional Rehabilitation, PAIDA, tama, Bayabas, Sablan, Benguet. Barangay Bayabas nga ito. Uy. Ganda ng kalsada. May markings pa. Prone nga lang sa landslide yung ilang parte. Kagaya nito, oh.
Grabe no, nung kalakasan pa ng kotseng ito, lumang luma na eh, naakyat niya tong lugar na to. Dito na siya inabutan ng pagkasira, pero ang ganda pa niyan. Dapat may restore pa yan, mga antigong sasakyan. Ayun oh, kita nyo ba yung nakikita ko? Tapos may kalsada papunta sa baba. Pinag-aralan ko yan dati sa mapa, wala kasing tagusan yan kaya hindi ko pinapasok. Pero sa mga taga rito, sa mga taga Barangay Bayabas ng Sablan, Benguet, mga kaibigan, meron nga bang tagusan yan? Tatagos nga ba ng Aringay, La Union or Kaba, La Union? Curious lang ako. May ilog kasing pagitan pero kung may hanging bridge, okay, pwede. Or pwedeng tumawid sa ilog. Yan, antayin ko na lang ang comment ninyo, yung mga taga rito. Siyempre mas kilala nyo yung lugar. Yan mga kapatagan ng La Union, matatanaw mo mula rito. Mabasak pa po. Okay, may mga nagtatrabaho pala rito. May project. Ito pala mga kaibigan ang Regional Rehabilitation Center for Youth. So yung mga nare-rehabilitate na mga kabataan dito dinadala. Tingnan nyo. Kapag na-rehabilitate kayo dyan, yung mga kabataan, may matatanaw kayong magandang malay nyo pagbabago kayo dahil sa ganda ng tanawin na makikita nyo. Tindi din ang pundasyon ng building nila yung mga poste sementado, tapos may mga brace na bakal. Lupit. Okay, tara na. Mag-iingay na naman ang preno ko. Materials Recovery, MRF. Ito grabe, ang tatalim ng mga babaan dito. Pagka pabaliktad naman ang biyahe nyo, ang tarik ng akyat. Ay grabe. Pitik-pitik lang tayo sa preno. Ganda. Wala ka na talagang masabi. Maubusan na ako ng description kung gaano kaganda yung mga kabundukan na yan, at kung gaano ka preskong magmotor dito, at kung gaano kadelikadong dumaan dito dahil sa sobrang tarik. Ayan tas bigla-biglaan na magbabago ang altitude, kaya yung tainga nyo rito mabibingi ka, maya-maya mawawala, mamaya-maya mabibingi ka na naman dahil sa topography na paganyan-ganyan Mag-i-enjoy ka rin naman sa mga bangkingan dito. Ayan sige. Tapos biglang may makita tayong kalsada rito. Talete Elementary School, Nangalisan, Tuba. Talete. Ayos yung barangay na nandyan Dito naman, pababa na tayo ng Nangalisan, Tuba, Benguet. Matindi rin ang akyatan ng barangay na yan.
So let's go to Tuba, Benguet. Yan, tarik na naman. Low speed tayo. Delikado. May mga niyog rito, kaya may mga lumang bahay siguro dyan. Lumang sibilisasyon. Wow, kita ko na yung Galiano Rice Terraces. Ang problema, wala mang laman. Ay, grabe ito. Pitik-pitik lang ako sa preno talaga. Overheat ang preno mo dyan pagka binabad mo. Yan o. Yung nakikita nyo dyan mga kaibigan, hindi nyo man mahalata yung hagdan-hagdan. Pero sa aking mga mata, kita ko yung mga hagdan-hagdang palayan. At yan ho ay sakop na ng Aringay, La Union. So tayo naman, approaching na tayo. Siguro ito nga ay vicinity na ng barangay ng Alisan ng Tuba, Benguet. Alright. Oh, ito na, Ifugao River. At itong tulay na ito ang pinaka boundary. Sa kabila, yan na yung Asin Road. At sakop na ho yun ng Tuba, Benguet. At dito tayo. Sige, pasilip ko lang sa inyo yung Ifugao River. Ayan siya. Dito sa kabila. Yan ang Ifugao River, mga kaibigan. At yung Galiano Rice Terraces, then yung Asin Road to Baguio City. Dadaan kayo sa Asin Tunnels. Yan, yung ruta na yan. Pero tayo dadaan tayo rito sa epic na ruta. Papuntang Galiano Rice Terraces. Ayan. Hindi pwede ang tricycle dito. Hindi rin pwede ang 4 wheels. Kaya yung mga sakyan dito iniiwan lang nila. Yung mga taga-riyan siguro sa Aringay. Ito kasi yung pinaka boundary ng 3 probinsya. I mean 3 bayan. Bayan ng Aringay, La Union, Tuba, Benguet, at saka Sablan, Benguet. Ayan. Meron palang gasolinahan dito. Uy, merong maliit na aso. Cute. Then, kakaliwa tayo. Yan, di na pwede rito ang tricycle. Tanging single lang ang pwede para makatawid ka sa Aringay, La Union. Okay, meron kasalubong. Ayan oh, dumi ng ilog ah, dumi ng agos oh. Bakit kaya? Alright, we are here in Aringay, La Union. Galiano, Aringay, La Union. Yan yung kanilang barangay hall. So welcome to Galiano, Aringay. Wow, ganda ng palay nila oh. Fresh na fresh, green na green ang lusog. Ito yung makikita natin sa community ng Galiano, Aringay. Siya nga pala, ang ating punteriya ay Barangay Makabato. Dahil doon tayo dadaan palabas ng bayan ng Aringay. At subukan din nating daanan yung Centennial Tunnel ng Aringay.
Curious ako dun eh. Okay, ito yung Everlasting Daycare Center ng Galliano. Napaka conducive, no? Napaka learning conducive ng datingan. Shoutout sa lahat ng mga taga Galliano, Aringay. Ako po ay naparaan lang sa inyong magandang barangay sapagkat napakarami akong nakikitang rice terraces. Tapos luntian yung bundok na nakaharap dito. Sakop na ho yan ng Benguet kasi ang ilog yung kanilang pinaka boundary, particularly ng Tuba Benguet. Oh, another gasoline station dito. Kung doon sa mga nakaraang na feature natin na rice terraces, sa Nagoy Rice Terraces saka Pasdong Rice Terraces ng Benguet, ng Atok Benguet, stone wall kasi yung kanilang rice terraces doon. Kaya ibang iba dito na hindi naman ganun ang pagkakadesenyo at pagkakagawa ng mga rice terraces. No? Dito makikita mo lupa talaga eh. May mga bato-bato rin, no, sa kanilang mga wall ng rice terraces, pero hindi purely bato. Ayan na naman, akyatan na naman mga kaibigan. Ito, may rice terraces din dito. Wow. Uy. Lastik na yan. Malamig na naman. Sa ilalim tayo ng mga kapunuan. Grabe, akyat. Kung akyat, solid ng tarik dito. Oh, may usok ng mga naunang sasakyan. Wow. Uy. Ay. Primera. Grabe ba? Mabababa lang yung mga bahay rito. Ay. Wow, ganda ng bahay, oh. Cute. Solid yung akyatan talaga. Sitio Pingwe. Shout out sa mga taga rito, Sitio Pingwe, Galliano. Wow. Meron din silang auditorium dito, ha. Sitio Pingwe ng Galliano. Ayun, nandito na tayo sa tuktok. Tanaw na natin yung mga kasing taas nito ng mga kabundukan. Solid. Kung gusto niyo talaga makakita ng legit na rice terraces na malapit at di na kayo pupunta ng Benguet or ng Mountain Province, ito na yon mga kaibigan. Yung mga daan na dinaanan natin kanina, nakikita natin mula rito. Ito, solid. Ayan, nandito na tayo. Oh, grabe. Solid.
Galliano Rice Terraces mga kaibigan. The best. Napakatindi rito. Opisyal na kinikilala ng LGU Aringay bilang isang primaryang ecotourism destination at kultural na pamana ng NCIP. Ang Galliano Rice Terraces ay pinangangalagaan ng mga katutubong Ibaloy at Kankanaey bilang bahagi ng kanilang ancestral domain. Nagsisilbi rin itong isang importanteng mountain corridor sa pagitan ng La Union at Benguet, kung saan ang mataas na elevation nito ay nagbibigay daan sa pagtatanim ng mga tradisyonal at organic na heirloom rice na dinidilig ng purong bukal mula sa kabundukan. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng rice terraces na malapit lang at hindi ganun ka-komplikado ang daan, ito na ang Galliano Rice Terraces ng Aringay, La Union. Napakaganda rito, lalo na kapag mga buwan daw ng August to September. Yun, talagang magdidilawan na yung mga katatanim lang ngayon na mga palay dito sa Galliano Rice Terraces. Napakalawak pala nito, mula doon sa itaas hanggang doon sa pinaka mababang parte. Grabe. Pero sa ngayon, pag nandito ka lang, hindi mo gaano makita, no? Pero pag nasa malayo ka, kagaya nung pinagdaanan natin kanina doon, makikita natin na talagang merong hagdan-hagdang palayan. And kapag ka sa aerial shots, kitang-kita talaga natin. Okay, tuloy lang natin ang ating biyahe. Grabe init, oh, 38. Pero wala yan kanina sa sobrang init do sa highway. Mga bandang alas 10 doon sa Burgos, biruin mo yun, 42, 43. Ayan, wala naman tayong naiwan. Leave nothing but footprints. Pagka normal lang na nagmumotor ka at dumaan ka rito sa kalsadahan dito sa Galliano Rice Terraces, hindi mo talaga makita kasi matataas yung mga yan, oh, lupa yan, tapos may mga bahaging matataas. Pero meron din namang parte na makita mo ang mga rice terraces kagaya dito. Ayan, kaso bakante, no, walang tanim maging doon, no, kasi hindi pa sumisigi ang pag-uulan-ulan. Ang mga tanim dito na palay ay umaasa lang talaga sa ulan, kasi lalo dito sa tuktok, oh, wala naman ng bundok na panggagalingan ng tubig yan, kaya asa lang talaga yan sa ulan. At ewan ko lang kung dito sa ilalim na to may mahuhukay pa na tubig. Nasa tuktok ito, syempre, di ba? Meron man pero malalim siguro. Lalo dito, ganda. Ito na kasi yung pinaka peak. Itong part na ito. Ito ang pinaka peak or pinaka mataas na bahagi nitong Galliano Rice Terraces. Ayan, mga katatanim lang, oh. Kaasa lang talaga sa ulan yan. Pansin nyo, walang pagmumulan ng ibang patubig, kundi ulan. Pero may nakita ako doon, water pump. So ibig sabihin meron pa rin palang nahuhukay dito. Meron silang na-extract. Ay hindi, ginagamit lang siya para sa makinarya, I mean sa kuliglig. Yan, oh. Akala ko meron pa rin water pump para mag-extract ng tubig.
Subukan natin pumunta rito. Yan makikita nyo. Palayan nila, katatanim lang. At may gamit silang hose. Saan kaya galing yung patubig din nila na yan? Wala kang makikita rito na pang extract ng ay meron yun ayun, pansinin nyo yun, meron silang parang balon para mag-extract ng tubig galing sa ilalim, pero solid. Makikita mo kung gaano ka sipag at gaano ka, alam mo yun, resilient ang mga tao na nakatira rito, kung gaano sila kapalaban sa buhay. Kahit na nasa peak na ito, halos wala nang kapag-asa makakuha ng tubig, pero still ginagawa nila ng paraan para mapanatili at magkaroon pa rin ng palayan. At alam naman natin na ang palay ay asa talaga yan sa tubig, di kagaya ng mais na hindi gaano Kaya saludo talaga ako sa inyo na mga taga rito sa Galliano, Aringay, La Union. Shoutout po sa inyong lahat, sa lahat ng mga farmers, maging yung mga ninuno natin na nagdisenyo ng mga yan. Grabe. Sabi ko nga, nung unang panahon, hindi naman sila nakapag-aral ng engineering. Hindi pa naman sila nakapag-aral na maging architecture. Wala silang ganun ka-advance sa mga makinarya. Pero yung talino at galing nila para makasurvive, nandun na. Biruin mo kung walang mga ninuno nag-initiate na gumawa ng mga ito. Wala tayong maabutan na ganito kagandang mga rice terraces dito sa Galliano, Aringay, La Union. Ayun pati yung mga palay lumalaban din sa tindi ng panahon. Lalo ngayon dinaranas natin ang El Nino. Saan ka pa? Tingnan mo yun pinagsabugan ng palakay. Kung sa Bisaya bakilid ba, uneven or slope. Ito pakita ko sa inyo. Yan yung ito tagad kung tawagin sa Bisaya. Kung tawagin naman sa Ilocano, nalimutan ko. Bago nila gawing itanim doon, binubunot dito bago nila iraop. Nakakamangha talaga mga taga rito. So saan ito? Lumes Bitag, Lumes Bitag, papunta doon. Siguro ito yung papuntang Makabato. Baba na tayo. Let's go. Ang ating punteriya ngayon ay ang bayan ng Aringay. Meron ding mga tiger grass dito. Okay, Lumes Bitag, papunta dyan. Tingnan nyo dun may mga palayan pa rin, may mga rice terraces pa rin. Ang dami mga rice terraces dito. And may school dito. Alamin natin kung anong pangalan ng school na ito. 4 na palapag I love MNHS Mangga, ayun, Mangga National High School mga kaibigan. Shout out sa mga guro, mga estudyante sa eskwelang ito ng Mangga Elementary School at saka Mangga National High School. Solid, payapa, tahimik. Kaya pag halimbawa ikaw yung teacher sa elementary, magtuturo ka ng rice terraces, hindi ka na mahirapang magbigay ng example Not like doon sa ibang mga
sa mga lowlands, sa Maynila, ano yung rice terraces. Okay, kumbaga sa pictures lang makikita. Sa atin dito talagang makikita mo personally. Yan oh. Saan ka pa? Yan ang scenic na rota. Rota ka dyan. Ito, tuyong-tuyo na talaga. Mahirap mag hanap ng tubig para dyan. Ririgayain. Ano? Ririgaayin nga lugar. Ilocano talaga, no? Landslide prone area daw ito. Rigaay. Oh. Oo nga, oh. Nagbabago yung topography ng lupa. Green na green yun, oh. May mga bayan na rito, marami na. May mga taniman din naman ng ampalaya, oh. Nasa itaas. Palay. Surviving yung mga palay rito sa taas din. Ayan na. Baha prone area ito. Natatampakan ng tubig. Ganda, oh. Kabilaan. Sabog tanim lang ito. Yan. Sabog tanim yung ginagawa nila rito. Luntian, ano? Kaso parang hirap makapag-harvest dyan ng matino, no? Pero walang imposible dyan. Bibless ng Panginoon yan. Bubunga yan ng napakarami. Kahit na mukha silang mga payat sa ngayon. Wow, nakakita na naman ako ng nostalgic na style. Yung mga San Francisco na ginagawang pambakod sa mga kabahayan. Masikip na yung kalsada rito, oh. One way lang ito, mga kaibigan. Malulusog ngayon ng mga kambing, mga baka, ano. Dami nilang makain na mga lunti ang halaman. Umaaray din talaga ngayon ng mga magsasaka. Nakaka-relate ako dun kasi grabe. Ang haba, supposedly, di ba? July na, halos matatapos na naman ang buwan ng July pero hindi pa rin naulan ng sige. Okay, palabas na tayo ng Barangay Mangga. So anong barangay naman kaya itong kasunod? Tingnan nyo rito, oh. Palay yung mga nakatanim dyan. Pero tingnan nyo, sobrang hirap makasurvive dahil sa init ng panahon, mga kaibigan. Kulang sa ulan. Umulan man, pero yan, umulan ng isang linggo nakaraan, paulan-ulan lang na hindi naman diretsuhan. Tapos iinit na naman ng matagal. Kaya talagang mahihirapang mag-survive. Pero makakasurvive yung mga yan. Yan talaga sila, eh. They used to do it, eh. Alam mo yung mga nakatira rito, they used to live like that way. Kaya tayong mga estranghero, tayong mga strangers sa lugar na ito ay parang mahihirapan mag-imagine. Pero sila kayang-kaya nila kasi yan na yung buhay nila rito, eh. Ito, biglang nag-iba na yung aura, oh. Malalaki na yung mga nadadaanan nating kahoy. Ayan, oh. Tapos ang lamig na ng aurahan. Lakas nito, oh. Grabe. Matinding likuan. Lupit. Liko-liko. Tapos yung liko, ganito rin ka-solid, oh.
Saan ka makakita ng mga ganitong daanan? Dito lang yan sa Ringay, La Union, papuntang Galliano Rice Terraces. Saka pa magmumutol ka sa ganito kakapal na taniman ng mga nara. Solid. Nagbibilad sila ng palay. Wow, CRF. Pangarap ko rin yan eh. CRF. Napakagandang gamitin yan. Sa kaya papunta yung daan na yun. Malalaman natin kung anong barangay ito kapag nabasa natin kung anong school ito. Filipino-Chinese building. Makabato. Okay. Barangay Makabato, mga kaibigan. Welcome to Barangay Makabato, Ringay, La Union. Wow. So nice. Kapatagan. Sarap talaga sa pakiramdam pagka galing ka sa mga bundok tapos makabalik ka na sa ganito kapatagan na. Iba yung pakiramdam eh. Talagang ma-appreciate mo din yung pagpamumundok mo at ma-appreciate mo rin yung pagdaan sa mga kapatagan. So meron ding 1.097 kilometers na farm to market road. Yan yung mga project na nagawa mula rito sa Barangay Makabato. Ito, kapatagan na oh. Solid magmotor dito. Ramdam mo na yung sarap ng pagmumotor pag nasa kapatagan ka na. Take note, galing tayo dyan sa mga kabundukang iyan, mga kaibigan. Galing oh. Hindi naman siya tanglad, pero kulay violet. Tama ba? Violet, maroon. Yan oh. Ano kaya yan? Ngayon lang nakakita. First time ko makakita ng ganyan. Hindi naman siya tanglad. Marami dun oh. Sa mga taga rito, sa Makabato. Ano nga ba yung mga yan, mga kaibigan? Yung tinatanim na kulay maroon yung dahon, na para siyang kapamilya ng kugon. Kapamilya siya ng tanglad. Parang ganun. Dito, ang gaan ng pagpapalay nila rito. Nasa kapatagan eh. Tapos pag tubig, mag-water pump lang sila galing dito sa ilog. Yan o. Ang ganda ng supply ng tubig. Apo. Ang ganda ng ginawa nila rito ah. Flood control project. Pero bitak-bitak yung mga kalsada. Bagong gawa lang ito. Ay, dahil dito yung gravitational force papunta sa ilog. Dapat matibay yung walling ng ilog na yan. Naku po, gustong gusto ng baka ito. Yan, pag pinapakain sa baka, lusog-busog ang baka niyan. Papuntang Barangay San Antonio ito. Itong kabila. Tayo naman papuntang bayan. Yun, nakita ko na naman yung CRF. Alright, Palayan. Ang galing oh, mga kaibigan, lumang tulay. Ibig sabihin doon dati ang daan. Wala, natutuwa lang ako makakita ng ganyan eh.
na minsan kahit nasira na siya ngayon, minsan siyang pinakinabangan at nagkonekta ng maraming kabaranggayan dito sa loobang bahagi ng Aringay papunta dito sa bayan nila. Nakakatuwa lang isipin yung mga ganyan eh. Na-appreciate ko yung serbisyo nila for many years back. Close to violet on a Sunday. Nearly made it into bloom. But I know Dito na tayo sa gilid ng ilog. Lawak ng ilog na ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Ifugao River, karugtong. Ayan o, Aringay Centennial Tunnel. Anong tunnel nga ba ito? Curious ako dito. Ito. Let's go. Mukhang wala nang ganong pupunta dito. Wow. Ito pala yun. Anong tunnel kaya ito, ano? Nakaka-curious naman. Buti na lang nakita ko yung karatula doon. Grabe. Tumataas ang aking mga balahibo. Anong meron dito? Uy, ang dilim sa dulo. Walang silbi yung ilaw ko. Hindi ko makita. Yan o. Natatakot ako. Lamig ah. Nakakatakot. Centennial Tunnel. Pinapahinga ko lang yung aking mata. Galing ako sa init. Ang dilim ng paningin ko eh. Ayun. Maliwanag na yung paningin ko. Subukan natin magmotor hanggang doon. Lamig ah. Malamig dito ang ating temperature, 32 pa lang naman. Subukan ko pumunta. May daanan ng ano eh oh. Bisikleta, motor. Kaso tatakot ako. May hukay. Okay. Tatakot ako. Natakot ako doon. May mga hukay sa loob. Ito ang Aringay Centennial Tunnel, na kilala rin bilang Salagsog Tunnel o Baguio Railway Tunnel. Isang nakatagong pamana na matatagpuan sa barangay Salagsog, Aringay, La Union. Nagsimula itong buhatin at hulmahin gamit ang adobe at brickwork noong huling bahagi ng pananakop ng mga Espanyol at ipinagpatuloy ng mga Amerikano noong early 1900s bilang bahagi ng dinisenyong linya ng tren na mag-uugnay sana mula Aringay paakyat ng Baguio City. Bagamat may haba itong humigit kumulang 500 meters na tumatagos sa mismong puso ng kabundukan, hindi ito tuluyang naipasok sa operasyon ng tren dahil sa kakulangan ng pondo at pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Kaya ngayon ay nananatili itong isang matatag at misteryosong makasaysayang atraksyon. Grabe. Napakagaling nung nagpatayo nito. 100 years na ang nakalipas. Still standing. Kahit na napaka landslide prone area itong lugar na to. Solid. Saludo ako sa mga ninuno na nagpatayo nitong tunnel na ito.
Mula rito, papasok pa tayo. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya nating puntahan. Titingnan mo dyan, may mga bakas ng paa ng baka. Tapos ang daming bakas ng gulong oh. Yan, may mga mababasa tayo rito. Siguro yung naghukay nito or nagbutas nito. Gusto nilang i-test kung gaano kakapal itong tunnel na ito. Grabing kapal. Grabing solid ng semento. May hukay. May hukay. Sige sir. Sige po. Alright. Tara mga kaibigan. Welcome to Poblacion Aringay. Ayan o, Aringay Centennial Tunnel. Ipinatayo yon noong 1913. So, pag 1913, American regime. Tayo ay kakaliwa. Thank you. At sinamahan nyo ako sa aking video na ito mula sa Burgos, La Union hanggang dito sa Aringay, La Union. At sana ay nag-enjoy kayo sa aking adventure. Hanggang sa muli, tayo ay magsama-sama. Bye bye for now, and see you in my next video. This is Eli Mutur, your travel master.